Alas 6 pa lang ng umaga sa isang stadium sa Ohio, wala pang naglalaro, wala pang bumabagsak na bola, pero may kakaibang sumasabog sa likod ng eksena at kapag nalaman mo ang dahilan, hindi ka na makakatingin sa tennis sa parehong paraan sa likod ng mga pinto. Bigla na lang bumaha ang mga taong gustong bumili ng tiket. Sobrang aga pa naman at wala pang ang laban na nangyayari, walang viral na sandali, walang dramatikong pagbagsak ng paborito, wala pang championship point, kaya ano ba talaga? Ang pumasok dito, sino ang nasa likod ng ganitong biglaang pagsabog ng interes, at bakit parang mas malaki pa sa tennis mismo ang nangyayaring ito? Sa ilalim ng lahat, manatili lang dito, dahil sa dulo ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit ang isang 21 anyos na atleta, nakararating lang sa career high niyang ranggo bilang number 18 sa buong mundo, ay kayang magpatawid ng mga fans sa iba't ibang estado. Dala-dala lang ang pangarap na makita siya minsan pang tumapak sa court at para lubos na. Maintindihan ang kwentong ito, kailangan nating balikan kung paano naging espesyal ang Cincinnati bilang venue. Hindi ito basta-bastang stop lang sa kalendaryo. Dahil ang Cincinnati Open ay isa sa mga pinaka-established na torneo sa larangan ng tennis. Ginaganap sa Lindner Family Tennis Center matapos ang isang malaking proyekto ng pagbabago na nagkakahalaga ng humigit kumulang $260 milyon. Ito ang venue na ginawa para sa pinakamalalaking pangalan sa tennis. Isang torneo na matagal nang kinikilala bilang isa sa mahahalagang hakbang patungo sa VIA Open. Alam na alam ng mga organizer kung ano ang hitsura ng malaking pulutong. Alam nila kung paano kumikilos ang demand para sa tiket. May taon-taong data sila, taon-taong karanasan, at isang napakalaking operasyon na dinisenyo para hawakan ang libo-libong fans. Pero nang lumitaw ang pangalan ni Alex sa schedule, biglang nagbago ang usapan. Hindi na lang tungkol sa kung sino ang mananalo sa laban, kundi kung sapat pa ba ang upuan para. Sa lahat ng gustong pumunta, ang interes kay Alex ay hindi na maiwasang mapansin. At habang mas maraming fans ang sumusubok kumuha ng tiket, biglang tumaas ng husto ang presyo. Ang mga upuang dati mukhang mura ay bigla na lang naging mas mahal. Habang ang mga resale listing ay umaabot na sa daan-daang dolyar at karaniwan, dito na dapat bumabagal ang demand, tumitingin ang mga tao sa presyo, nag-aatubili at magdedesisyong sa bahay na lang manood. Pero may ibang nangyayari dito, patuloy pa rin ang mga fans sa pagbili ng tiket. Dahil hindi lang para sa panonood ng laban ang binabayaran nila. Binabayaran nila ang pagkakataong maging kasama sa loob ng gusali sa sandaling tumapak si Alex sa court. At dito, na nagiging kawili-wili ang kwentong ito. Dahil ang pinakamalaking tanong ay hindi na kung magkano ang halaga ng tiket, kundi kung sino ang handang magbayad para dito. Tumingin tayo sa labas ng stadium sandali. Sa labas ng Ohio, ang mga taong dumarayo para kay Alex ay hindi lang galing sa isang kapitbahayan o isang lungsod, kundi kumakalat sa iba't ibang estado, iba't ibang bansa, at sa buong henerasyon ng mga pamilyang Pilipino na nagtayo ng buhay malayo sa pinagmulan nila. Para sa marami sa kanila, hindi naman talaga tennis ang sport na kanilang kinalakhan. May mga natuklasan muna kay Alex bago pa man sila naging interesado sa tennis. Mahalaga ang pagkakaibang ito, dahil kapag ang isang manlalaro ay nakakaakit ng mga taong hindi dating regular na tagahanga ng tennis, hindi na ordinaryong sports fandom ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan mo na ang isang taong nagiging cultural connection, isang batang atleta. Libo-libong milya ang layo, na bigla na lang nagpapadama sa isang stadium na parang pamilyar na pamilyar. Lumalabas ang mga bandila, nagsasama-sama ang mga pamilya, at ang mga kaibigang matagal nang hindi nagkikita, buwan man o taon. Biglang nagbabalak at bigla na lang, ang isang torneo ng tennis ay nagiging destinasyon. Mas malinaw pa ito kapag naikwento ang mga karanasan ng mga tagahanga ni Alex na itala ni Colin Salou ang ilang kapansin-pansing halimbawa ng mga Pilipinong sumusuporta na sadyang naglalakbay para lang makita siya. May isang grupo ng magkakaibigan na nakatira sa iba't ibang parte ng Estados Unidos na ginawa pang ang kanilang taunang reunion ay isang biyaheng nakaayon sa schedule ni Alex. Hindi sila nagkikita sa karaniwang destinasyon ng bakasyon, kundi doon mismo kung saan naglalaro si Alex. At may isa pang kwento na mas malinaw pang naglalarawan ng antas ng dedikasyong ito kaysa sa kahit anong numero. Matapos mapanood si Alex sa Toronto, may isang fan na sinasabing bumalik sa kanyang kotse at nagmaneho ng humigit kumulang 8 oras patungong Cincinnati para lang sa isa pang pagkakataong makita siyang maglaro. Isipin mo iyon sandali, 8 oras sa biyahe para lang sa isa pang laban ng tennis. Hindi dahil ito'y isang Grand Slam final, hindi dahil may kasunod na alamat na tunggalian, kundi dahil doon si Alex maglalaro. At marahil ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang pag-unawa mismo ni Alex sa kahulugan ng mga tiket na yon. Nabanggit niya ang mga sakripisyong ginagawa ng mga Pilipinong tagahanga para suportahan siya. Lalo na ang mga nakatira at nagtatrabaho malayo sa Pilipinas. Alam niyang para sa maraming pamilya, may layunin ang bawat piso. Napupunta ito sa upa,
sa mga bayarin, sa mga kamag-anak sa bahay, sa mga anak, mga magulang, at sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya kapag pinili ng isang tao na gastusin ang bahagi ng pera nilang iyon para sa isang tiket na mapapanood siyang maglaro, alam niyang hindi ito basta-bastang bentahan lang sa box office. May personal na sakripisyo sa likod nito. Ito rin ang dahilan kung bakit sobrang emosyonal ang atmosfera sa kanyang mga laban. Ang sigawan ay hindi lang tungkol sa isang puntos, ang mga bandila ay hindi lang palamuti, at ang mga taong nakaupo doon ay hindi naroroon dahil bigla silang naging eksperto sa estratehiya ng tennis. Naroroon sila dahil may nakikita silang pamilyar kay Alex, isang taong kumakatawan sa isang bansa, sa isang komunidad, at sa isang paglalakbay na personal na naiintindihan ng marami sa kanila. At napansin na rin ito ng ibang bahagi ng mundo ng tennis. Kinilala ni Coco Gauff ang bagong demograpiko na inaakit ni Alex sa esport, at maaaring isa ito sa mga pinakamahalagang senyales sa buong kwentong ito, dahil kahit noon pa man ay may masisigasig ng tagahanga ang tennis. Ang kaibahan kay Alex ay ang bilang ng mga taong natutuklasan ang esport dahil sa kanya. Hindi sila pumupunta dahil mahal na nila ang tennis noon pa man, pumupunta sila dahil mahal nila si Alex, at pagkatapos nilang pumasok sa mga pintuan, doon pa lang sila na ipapakilala sa esport sa ganap na ibang paraan. Hindi lang sa Cincinnati ito nangyari. Bumalik ka lang sa naunang bahagi ng season at makikita mo ang parehong padron na paulit-ulit na lumalabas sa Washington. Hindi na maitatago ang presensya ng mga Pilipino sa paligid ni Alex. Lumakas, naging mas emosyonal, at naging mas natatangi ang atmosfera sa kanyang mga laban sa bawat round nang umabot siya sa final. Hindi na parang neutral na manonood ng tennis ang pakiramdam ng crowd, mas parang isang komunidad na nagsasama-sama para suportahan ang isa sa kanilang sarili. Sa Toronto, umabot sa punto ang demand kaya inilipat ng mga organizer ang isa sa mga laban ni Alex sa mas malaking stadium court, para mas marami pang fans ang makaranas ng sandaling iyon. At nang dumating ang mga fans na iyon, hindi maikakaila ang eksena. Puno ng bandila ng Pilipinas ang mga seksyon ng stands. Sumisigaw ang mga taga-suporta ng kanyang pangalan, at ganap na naiiba ang atmosfera kumpara sa tahimik at formal na kapaligiran na madalas iniugnay ng mga tao sa profesional na tennis. Napansin din ito ng kanyang mga kalaban. Direktang naranasan ni Jessica Pegula ang atmosfera sa paligid ni Alex sa Washington, habang nakita rin ni Belinda Bencic kung ano ang nangyayari kapag libu-libong masigasig na taga-suportang Pilipino ang dumadagsa para sa isang manlalaro. Hindi ito mga maliliit na detalye. Ebidensya ito na may nagbabagong bagay sa paligid ni Alex saan man siya pumunta, at dinadala ni Cincinnati ang padron na ito sa mas mataas na antas. Dahil hindi lang basta ordinaryong torneo ang Cincinnati, isa itong malaking 1,000 event na may napakalaking internasyonal na manonood. At ang demand sa paligid ni Alex ay dumarating kahit hindi pa nagsisimula ang laban mismo. Ito ang dahilan kung bakit sobrang kawili-wili ang kwentong ito. Hindi na kailangan ng isang manlalaro na manalo sa torneo para magkaroon ng epekto rito. Ang kanyang ekonomiko at kultural na halaga ay maaari nang magsimula sa mismong sandaling lumitaw ang kanyang pangalan sa schedule. Nakikinabang ang mga hotel, nakikinabang ang mga restaurant, nagbabago ang demand sa tiket, tumataas ang atensyon ng media, naglalakbay ang mga fans, gumagawa ng plano ang mga pamilya, napapansin ng mga sponsor, napapansin ng mga organizer ng torneo. At bigla na lang, hindi na lang tungkol sa kung mananalo ba si Alex sa isa pang laban ang tanong, kundi kung ano ang mangyayari sa buong event kapag bahagi siya nito. Ganap na ibang uri ito ng impluensya. Karamihan sa mga batang manlalaro ay gumugugol ng maraming taon para lang makabuo ng audience na sapat para umusad ang benta ng tiket. Pero unti-unting ipinapakita ni Alex na kaya ng kanyang audience na sumama sa kanya saan man siya pumunta. At marahil iyon ang pinakamahalagang pagkakaiba sa lahat. Ang kanyang mga taga-suporta ay hindi lang naghihintay na maglaro siya sa kanilang sariling bayan. Handa silang pumunta kung saan man siya pupunta. Tumatawid sila ng mga estado, nag-organisa ng mga reunion, sumasakay sa kotse at nagmamaneho ng oras-oras, ginagawang travel plan ang schedule ng torneo. At kapag naintindihan mo na yan, saka lang magkakaroon ng sense ang presyo ng tiket. Hindi isang laban lang ang gumagawa ng demand na ito. Isang emosyonal na koneksyon na umiiral na bago pa man magsimula ang laban ang tunay na dahilan. Kaya alisin natin ang presyo ng tiket, alisin natin ang resale market, alisin natin ang mga headline at ang mga siksikang stands. Ano ang natitira? Ang natitira ay distansya, at ang distansya ay bagay na naiintindihan ng milyon-milyong pamilyang Pilipino. Ang pag-alis sa bahay, ang pagbuo ng bagong buhay sa ibang lugar, ang mahahabang oras ng trabaho, ang pagpapadala ng pera pauwi, ang pagkakamis ng mga kaarawan, ang pagkakamis ng mga pista opisyal, ang pagkakamis ng mga simpleng sandali kasama ang mga taong mahal, dala-dala ang sariling kultura habang umaangkop sa ganap na ibang lugar. At isang araw, may makita kang isang kababayan mo na nakatayo sa isang internasyonal na entablado, nakikipagsabayan sa ilan sa pinakamalalaking pangalan sa mundo, at bigla na lang,
Parang lumiit ang distansyang iyon, iyan ang ibig sabihin ni Alex para sa marami sa mga taga-suportang ito, binibigyan niya sila ng dahilan para magsama-sama. Dahilan para isuot ang bandila, dahilan para sumigaw kahit dati tahimik lang sila nakaupo. At marahil ang pinakamahalaga, dahilan para maramdamang konektado pa rin sa isang bagay na akala nila'y naiwan na nila. Libu-libong milya ang layo, kaya mahalaga ang 8 oras na biyaheng iyon, kaya mahalaga ang reunion. Kaya may mga tao na hindi dating pumapansin sa tennis ang biglang nag-aaral ng score, nag-aaral ng ranking, at nagpaplano ng kanilang weekend base sa schedule ng torneo. Hindi lang sila basta naging tennis fans, sila'y naging bahagi ng isang komunidad na itinayo sa paligid ni Alex. At ang komunidad na yon ay patuloy na lumalaki. Bawat torneo ay nagbibigay ng bagong pagkakataon para ito lumawak. Bawat lungsod ay nagdaragdag ng bagong taga-suporta. Bawat malalim na pagsulong ay nagbibigay sa mas maraming tao ng dahilan para tuklasin ang kanyang kwento. Bawat paglabas niya sa court ay lumilikha ng isa pang pagkakataon para bumangon muli ang mga bandilang iyon sa stands. Kaya mahalaga ang Cincinnati, hindi dahil tumaas ang presyo ng tiket, hindi dahil umabot sa kakaibang numero ang isang Rizal listing, at hindi dahil bigla na lang naging pinakamalaking event sa Ohio ang isang laban. Mahalaga ang Cincinnati, dahil binibigyan tayo nito ng isa pang sulyap sa isang bagay na patuloy nang bumubuo sa loob ng ilang buwan. Si Alex Ella ay unti-unting nagiging higit pa sa isang manlalaro ng tennis para sa lumalaking grupo ng mga tao. Nagiging dahilan siya para muling magkita-kita, dahilan para maglakbay, dahilan para magsama-sama ang mga pamilya at kaibigan, dahilan para sa mga taong libu-libong milya ang layo mula sa Pilipinas na maramdaman, kahit ilang oras lang, na mas malapit sila sa tahanan. At ang pinakakapansin-pansin, nagawa niya ito bago pa man siya umabot sa tuktok ng sport. 21 anyos pa lang siya. Kararating lang sa career high niyang world number 18. Nakikipagsabayan sa mga pinakamagagaling na manlalaro sa mundo, at gayunpaman, hindi na lang tungkol sa ranking ang kwento sa paligid niya, kundi tungkol na sa nangyayari kapag pumasok siya sa isang lungsod. Tungkol na sa mga taong bigla na lang nagpaplano ng biyahe. Tungkol na sa mga bandilang lumilitaw sa crowd. Tungkol na sa mga fans na ayaw hayaang pigilan sila ng distansya na naroroon. Kaya sa susunod na makakita ka ng headline tungkol kay Alex Ella na nakaakit ng napakalaking pulutong, huwag lang tumingin sa numero, tingnan mo kung sino ang nakatayo sa loob ng crowd na yon. Tingnan mo ang mga pamilyang naglakbay, ang mga kaibigang ginawang tennis trip ang kanilang reunion, ang fan na nagmaneho ng 8 oras para lang sa isa pang laban. Ang mga taong natuklasan ang tennis dahil natuklasan muna nila si Alex, dahil doon talaga ang tunay na kwento. Hindi lang ito tungkol sa pagpuno ng upuan sa Cincinnati, kundi tungkol sa isang komunidad na nakakalat sa iba't ibang karagatan, estado, at henerasyon na nakahahanap ng isang dahilan para magsama-sama, isang bandila, isang manlalaro, isang court sa bawat pagkakataon. At maging manalo man si Alex sa susunod niyang laban o matalo, hindi nawawala ang koneksyong iyon kapag nagdilim ang scoreboard. Kung sa bagay, lahat ng nakita natin sa ngayon ay nagpapahiwatig na nagsisimula pa lang ito.